Rosalie, bakit nasabi ng mga kongresista na bahagi ng pagpapabagsak sa PBBM administration ang PDEA leaks probe ng Senado? Dismayado ang mga leader ng House of Representatives sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y PDEA leak document sa pangunguna ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Naniniwala si House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, questionable ang motibo ng pagdinig. Ito'y lalo na't hindi naman katiwa-tiwala ang kredibilidad ni dating PDEA agent na si Jonathan Morales, isa sa mga resource person sa pagdinig na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad sa paggamit ng iligal na droga. Naniniwala naman sina House Assistant Majority Leader Sia Alonto Adyong at gayon din si Zambales 1st District Representative Jefferson Kongkun, layo ng pagdinig na pabagsakin ang administrasyon ni PBBM. Panawagan ng mga kongresista, pangalagaan ang reputasyon ng Senado at itigil ang pagdinig na walang kabuluhan at patutunguhan. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang mambabatas. Kung nakikita po natin as it develops, it is a political motivated targeting this administration's downfall. Please protect the reputation of the Senate. Protect it kasi people are now starting to question the reputation of the institution. Nakikita naman natin ngayon na parte ng isang partido. Sabi ko nga kahapon, karamihan ng bumabanat sa ating presidente ngayon is kakampi ng dating administrasyon. So hindi naman natin kailangan ng scientist para makita kung sino yung makikinabang sa mga nangyayaring destabilization na gusto nilang mangyari at sa mga ginagawa nilang pagpapahiya, paninira sa ating administrasyon. Umapela rin ang mga kongresista sa publiko na maging maingat at mapagmatsyag sa anilay mga pagtatangka ng destabilisasyon laban kay PBBM. Samantala, kaugnay naman ang alyansa ng Lakas CMD sa Partido Federal ng Pilipinas, ayon kay House Deputy Speaker Suarez, magreresulta ito sa pagkakaroon ng common candidates para sa 2025 midterm elections. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.